That's what we call people always come and go. It's in. People always come and go. Meaning, may mawala, may darating, no? Kaya pala, may natapos dahil may magsisimula. So yun na nga, no? After nating enjoyin yung napakagandang view ng Iloilo City proper, na sumakay tayo ng tricycle from Fort San Pedro papunta dito sa may sinakyan ho natin ng taxi. Papunta ho tayo nito ng SM Mandurriao. At kung napansin ho ninyo, ako ho'y napakanta, no? Kaya pala may natapos. Kumbaga, people always come and go, or yun, no? Lahat ng mga bagay ay may mawawala, meron ding darating. So ibig ko sabihin kasi doon, people always come and go, is yung sa taxi kasi dito napapansin ko, kada baba ng pasahero may sasakay ulit, no? At kada baba ko rin dito, meron ding sasakay, parang gano'n, no? So napaka daming pasahero dito sa taxi ng Iloilo. Tapos yun na nga, ang punta ho natin dito ay SM Mandurriao, pero hindi ho tayo makakadiretsyong SM Mandurriao dito kagad kasi naisipan ko na parang gusto ko rin palang dumaan muna sa River Park, no? Sa may Mandurriao Diversion Road. Yung pinuntahan ko na una kong punta ng Iloilo City, that was November last year. Di ba nagpunta ako sa may River Park, sa may Diversion Road. Kaso nung gabi, yung time kasi na yun, gabi, madilim. Kaya sabi ko, parang mas maganda siyang puntahan kapag ka-araw, no? Yung gaya nito, ganitong timpo, no? Ganito yung klima, napakaliwanag. So makikita ho natin. So bumili ho ako ng ano doon, may mga painting doon sa may esplanade na yon, yung may rebulto, statue. Tingnan ho natin ang aking nabili. I was born in Iloilo. I graduated in Iloilo, but I was raised in Zamboanga del Sur. Okay. So unsay imong patron sa kwan Iloilo, since Iloilo City daghang simbahan dito ng kwan, mga old churches. Wala ko patron ba? I mean, sa mga simbahan ba ang mga para memorable? Haro, Molo. Ang Molo jud. Ari oh. Ang Molo man ni. Dali dawatan ni. Unsa na? Akong i-gift sa imo ha. Pusa na. Okay. Gift bilang. Ako ana siyang napalit worth 200 plus. Sikat nga pintor ang kuan na ang painting. Hello, nice. Sige. Thank you. Molo Church man ni. Molo Church ni? Oh, Molo Church. Katong gud kanang iyang kampana. Oo. Ang naghimo ani kay si kuan. Daraw. Basta daraw ay nailabay o pwede mo siya katan-awon iyang mga gallery niya. Na. Kabalo ko sa Molo. Adara 200 ang ang palit na pana. Nice. Okay. So yun, no, kaya tayo napahinto, hindi tayo nagdiretso ng SM nito dahil nga sa napuntahan natin yung Mandurriao Diversion Road doon sa may esplanade, no, kung saan may mga nagtitinda ng mga painting. At least kapag pasaya ako ng isang Ilongga na long time na di na siya nakabalik ng Iloilo City. Doon talaga yung kanyang lahi, doon siya pinanganak at nakapagtapos ng pag-aaral hanggang siya ay lumipat. Doon sila nag-migrate sa Zamboanga. Uulitin ko, ang video na to is tungkol doon sa may sinakyan ho natin sa may city proper of Iloilo. Baba tayo ng esplanade doon sa may Diversion Road, River Park. Tapos sumakay ulit tayo ng taxi nito papuntang Molo Church and Molo Mansion, no? Yung Molo Mansion pala ay ewan ko kung asa napunta yung aking video. Hindi naman siya corrupted, feeling ko na bura ko siya na delete, no? Accidentally na burado, sayang, pero okay lang. Ang mahalaga ay napuntahan ko yung Molo Mansion. Ang Molo Mansion para mga hagalang mga Ilonggo ay siya pala ay nabili na ng SM Kultura SM Prime Holdings. So nakalimutan ko na doon, nasa vlog sana yan nakalimutan, nawala, iwan ko pa paano nawala yun. Basta siya ay pagmamay-ari ng isa sa mga lumang clan sa Iloilo. Ito, no, ganda ng talaga nila, no, tulay sa Iloilo esplanade, ganda ng ilog, ganda pa ng kanilang mga river parks. Talagang di ka magsisisi kapag napunta ka rito. Yung stay, yung paggagala, talagang napaka memorable. So ito yun, no, ito yung aking tinambayan nung gabi nung November last year. Yan nga, gusto ko siyang makita rin kapag kaaraw, kaya sumaglit muna ako dito. Imbis na diretso ako doon sa may unahan sa may SM Mandurriao, hindi na muna.
tayo muna yung bumabaho rito para makapanood, no, makakita ng hitsura nitong area na to kapag kaaraw. Tapos yun na nga, hindi ko inasahan na makakabili pala ako ng souvenir item na tsaka yun binigay ko sa kakilala natin dito sa Davao na siya ay Ilongga, born and raised in Iloilo. So sa mga walang idea dyan ng mga Ilonggos, baka di pa kayo nakapuntang Davao or Mindanao, dito sa Mindanao talaga, no, hati dito ang mga tao. I mean parang hati, no, parang apat na tribo, Cebuano, Ilonggo, Muslim, and mga native tribes, parang gano'n, no. Kung meron ito mga Waray, Litinyo, kunti lang. O nga pala, marami din pala mga Boholano dito. So Boholano, Cebuano, Litinyo. So yun, parang ika-categorize ko yan sila as isa. Litinyo, Cebuano, and Boholano. Ilonggo from Bacolod and Iloilo. Tapos yung mga native tribes sa Davao, yung mga IPs, no, kung tawagin, indigenous people. And syempre yung mga Muslim din, marami din dito sa Mindanao. Kaya yung mga Ilonggo dito sa Davao, dito sa Mindanao, ay ang kanila talagang mga angkan ay nagmumula sa Panay Island or Western Visayas. At ang mga Bisaya, mga Cebuano, syempre galing yan sila sa Cebu and Leyte and Bohol. So yun, after natin dito doon na masyal or nakabiling items, souvenir items sa may Esplanade Mandurriao Diversion Road, sumakay ulit tayo na taxi para papuntang Molo Church and Molo Mansion, kung saan nga makikita ho natin, no, yung Molo Mansion na inattempt ko na sana siyang puntahan nung una kong punta rito last year November 2023, kaso nga lang sarado, or dahil naabutan ako ng linggo ba yun kaya close, o di kaya ay naabutan ako ng closing time, hanggang alas 5 lang yata sila bukas. So yun, bali nakita ko yung loob, ang ganda, tapos may mga paninda, no, may mga souvenir items dun. Tapos maganda talaga mansion, talagang pang mayaman. So ang dami ko pa talagang dapat puntahan dito sa Iloilo City. Hindi pa natapos dito ang ating paglalakbay, ang ating paggagala, pag-i-explore, no. Meron pa ho tayong pang third time ho nito. Meron tayong part 3, kumbaga, no. So part 1 yung November 2023, part 2 January, Dinagyang Festival, and pang part 3 tingnan ho natin, no, kasi balak ko rin talaga na bumalik ulit ng Boracay Island, and pwede rin ako magpalawan, tapos dito ako magmumula sa Iloilo City. So instead of dadaan pa ako ng Manila papuntang Coron or Manila papuntang Boracay, mas prefer ko talaga na mag Iloilo papuntang Boracay and papuntang Palawan, kasi malapit lang din naman na yun, no? Parang isang sakayan ng barko na lang para ma-experience nila yung bagbarko, puro tayo aeroplano, no? So ito na, no, Molo Church, Molo District. Makikita ho natin yung Molo Mansion ho dito. Meron akong mga selfies, mga picture taking dito. Kaso nga lang, nawala ang mga vlogs, mga video. Meron to dito, tinignan ko nga yung inatim ko sanang kumain ng pansit Molo. Kaso nga lang ay yung ginagamit ko nilang stock ay pork stock. So let me know in the comment box, mga galing Ilonggo, kung meron ba tayong titikman sa Iloilo na molo, pansit molo na hindi gawa sa baboy, no, yung kanilang sabaw. So tingnan natin kung yung I mean meron ako nakita dito sa Davao pala na lapas batchoy and pansit molo, pero hindi ako sigurado kung yun ba talaga ang lasa originally, no, sa Molo Church. Pero sige, Molo Church, Molo District, pansit molo and lapas batchoy ng Iloilo. Pero tingnan natin, parang matikman ko lang din naman, Tapos ang Iloilo, di ba, tinatawag kayo na gastronomy, UNESCO heritage ba, ano tawag doon? Tingnan natin sa Wikipedia para matapos yung natin hula-hula rito. There you go. The city of Iloilo has been named UNESCO City of Gastronomy in the latest UNESCO Creative Cities Network or UCC for 2023. Tingnan ko kung ano nga ba itong sino ba to si UNESCO? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization or UNESCO. So yun pala ibig sabihin, no? So ibig sabihin pala napaka-legit nitong si UNESCO. So sa dami-daming mga city dito sa Pilipinas na masasarap ang pagkain, 'di ba? Iloilo talaga yung hinirang. Tsaka tinanong ko na rin si
Wikipedia kung ano nga ba ibig sabihin ng gastronomy. Why is it called gastronomy? So, ang answer is, etymologically, the term gastronomy or gastronomos refers to the roles, nomos of eating and drinking foods which goes in the stomach. The classic definition of gastronomy is the art of preparing and eating good food. Sana all, no? So, sa dami-daming mga Filipino cuisine dito sa Pilipinas, ang iba pa nga, nag-claim pa nga sila na sila yung parang food capital or ano nito, parang culinary capital. Iba pala ang culinary, no, sa gastronomy. So, culinary capital is ang Pampanga, tama ba? Or Ilocos, I don't know. Basta gastronomy, yun ang mahalaga, no? So, merong hinirang dito sa Pilipinas na gastronomy city. City of gastronomy is Iloilo City. I mean, hinirang, no? Iloilo City is located in the Philippines. So, it's still pride of the Philippines. Siyempre, ang masasabi ko dyan ay congratulations, Iloilo. So, isa kayo sa Philippine pride, Filipino pride. Ganun, kasi pasok tayo. Ibig kong sabihin, ang hinirang is Iloilo City, which is geographically located in the country of the Philippines. So, still pride of the Philippines, pride of Filipino people. Congratulations again, Iloilo, for being called as or being declared as gastronomy city of the Philippines. At pagkatapos ko ngang mag-picture-picture, selfie-selfie dito sa area ng Molo Church and the Molo Mansion, sakay ho ulit tayo nito ng taxi para rekta na ho tayo ng SM Mandurriao. Dahil itong time na to, pagpunta ng SM Mandurriao ay kuha na din natin ng mga ng video, no? I-vlog din natin kung ano yung tsura ng Mandurriao, SM, kung gano'n din kadami ang mga tao na namamasyal, lalo na at Dinagyang Festival. So, doon ho tayo sumakay, no, ng taxi ulit, papunta naman ng Ceres Bus Terminal, bound for Malay. Aklan ba? Aklan, no? Malay Aklan, kasi magbuburakay ho tayo. Pero syempre, bago ho natin marating ang SM Mandurriao ay madadaanan muna natin yung Mega World District or Mega World Avenue sa Mandurriao na napakaganda din tignan, no? Na masasabi ho talaga natin na yun na yung bagong modernized European inspired designs, no, ng mga building, ng mga gusali. Pero syempre tandaan nyo ha, meron tayong gagawing exclusive or parang separate video or vlog, no, kung anong tingin ko, anong point of view ko sa Iloilo City, na bakit siya maganda, no, kahit wala man siyang skyscrapers na napakarami kagaya sa Metro Manila, Metro Cebu na skyscraper, but still hindi pa rin talaga siya mawawala sa listahan bilang isa sa may pinakamagandang syudad sa Pilipinas, ang Iloilo City. Oo nga pala, dito sa Iloilo City marami din pala akong napansin dito ng mga old houses, no, along the highway, along the main roads na madadaanan ho natin, na mga luma talaga pero hindi siya pinupuntahan, parang hindi pinapahalagan, parang hindi siya ginagawang parang tourist spots, no, unlike nung sa may Haro, unlike nitong Molo Mansion at kung saan-saan pang mga mansion dito sa Iloilo City. Kagaya nito, for example, ayan, focus ko natin yan sa ating camera. Napansin ko na talaga siya, parang napakalumang gusali. I mean bahay, building. Ayan. Kasi kung itong bahay na yan, kung nasa Davao lang yan, wala na, ginawang historical houses, artifacts, or parang coffee shop. Basta magandang yan, pag sa Davao lang yan. Ipalibasa kasi ang Davao, hindi po kami old cities, and newly founded lang ho kami, like 1800s, 18th century ba tawag? Basta 1800s, no? Almost 1900s na talaga ang Davao na nakilala. Tapos naging city naman ang Davao City is 1936 or 1937. Basta andyan na sa dalawa na yan. So Bacolod City in the Davao City is parang magkasunod lang, no? Mas nauna lang ng isang taon si Davao City kay Bacolod City, kaya si Bacolod City in Davao City, si Davao City na lang, masasabi kong wala kaming mga old houses, mga old mansions talaga na century old houses and mansions, unlike Iloilo City. So, ito yung kanilang daan, ang way ho natin na to ay papuntang Mega World District. So mula dyan, nilakad na ho natin yan mula papunta doon sa may
Mandurriao, Diversion Road, no, na Esplanade. So shout out kay sino yan, Ken Clark. So abangan ho natin yan, no, pagbalik ko sa Iloilo City ay so sasamahan niya raw tayo bisikleta sa mga Esplanades. Tutulungan niya tayong puntahan yung mga old houses, kasi talagang ano ba tawag dyan, parang hindi naman ako mahilig sa hindi ako ganoon kamahilig, no, sa history, pero pag ako nakita talaga ng mga lumang bahay, mga lumang mga bagay-bagay, parang gusto ko siyang hawakan, gusto ko siyang makita, like parang gusto kong magbalik ba, parang kung mauso lang talaga yung time machine, tapos isa ako sa may napakaraming pera, kasi mahal yung sumakay nun, no, pabalik sa like 19 something 1500s or ano pa mga years, no, mga pre-colonial era kung pwede, or nung time ng mga Spaniard colonization or occupation. Parang gusto ko talagang sumakay kasi gusto ko talaga makita yung kaibahan ng Pilipinas noon at ngayon, parang gano'n, parang history book, parang gano'n. So pag may mga makikita akong bahay, parang gusto ko siyang hawakan, gusto ko siyang makita, di ba? Yung parang mga antique ba, no, mga antigong mga kagamitan at mga bagay-bagay dito sa ating bansa. So ako nasisihan na makita ng ganun. So sa Davao, wala tayong makikita ng ganun masyado, no. Although meron tayong mga old houses, ginagawang mga coffee shops and restaurants. So minsan puntahan natin yan. Walang problema yan, no. So isa yan sa ating hilig, yung mag-explore, magagala. So ito na yun, no. So fasten your seatbelt, sit back and relax, dahil makikita na ho natin yung kailang tinatawag na 72 hectare, I don't know, yung modern European inspired na mga buildings. Yan pala nakita sa Atria naman yun, by Ayala. Atria IT Park or Business Park is Ayala. May nagsabi na dito daw sa, sino ba yun nagsabi? I don't know, nakalimutan ko na. So ito daw, Iloilo City is wala daw kompetensya when it comes to business districts in the IT parks. Well, parang siguro tama, no? Dalawa lang meron dito. IT Park, Atria Business Park by Ayala and Mega World. Pero grabe, laki ng Mandurriao. Ng Mega World, 72 hectares. Sana all. Walang sinabi ang kumbaga, tawag nito, yung ilan ba yung natin, Ashuela Cove natin is parang 25, tawag nito, 25 square, hectare, yan, 25 hectare yung ating Ashuela Cove sa Davao, at meron naman tayong 23 hectare naman na Davao Global Township, no. Kung medyo mali man, pero at least dalawa or isa, parang ganun dagdagawas. Kaya nang bahala dyan ng mga taga Davao mag-comment. So ito na yung kanilang Mega World Avenue. Hindi pa yan tapos, according sa nakausap ko na mga marshal ho dito sa lugar, para nasa mga 20 to 25% pa lang ang naitayong mga gusali ho rito, no. The moment na ako nag-vlog ho rito way back 2023 November. So siguro ngayon baka nasa mga 30% na. Alam naman natin ang mga business sectors, kapag sila ay gumagawa talaga ng projects, hindi talaga sila nagde-delay, no. Alam naman natin masyadong kabaliktaran yan sa government sectors, no. Pag government sectors, talaga ang dami pang mga problema, dami pang mga kuskus balongos, may mga iba't ibang parties, no, na hindi magkakasundo. Kaya for example na lang, gaw ko na ng example si BRT, no, Bus Rapid Transit ng Cebu. So ngayon medyo nagkakaroon ng delay sa kanilang trabaho, sa kanilang project na napakaganda talaga sana niya, no. Kaso nga lang parang hindi magkasundo si Mayor Mike Rama ng Cebu City and Governor Gwendolyn Garcia ng Cebu Province. Anyway, so going back tayo doon, di ba? Ang ganda lang, no. Gagawa ko ng ng exclusive vlog ho rito. Pero syempre naging kasama na rin siya ngayon dito sa ating lugar, sa ating vlog. Na kasi nadadaanan ho natin papunta ng SM nito. Di ba? Ang ganda lang, no? Nice one. Galing. Nakahana. Kasi yan kumbaga wala yan sa wala sa taas, wala sa skyscrapers. Yes, maganda rin pag may skyscrapers. Congratulations. May mga high-rise buildings na napakadami. So congratulations. Pero hindi natin pwedeng gawing yun lang yung magiging basihan para matawag nating progressive yung isang lugar, and at the same time ay progressive, napakaganda, no? Progressive and maganda. So aesthetically, yes, aesthetic ang Mandurriao district. Tapos progressive, syempre progressive ang Iloilo City. In fact, kunti nga yung kanilang poverty incidence dito, nasa 4%, 3% or 4%. Maliit lang yun, Sa Davao City meron kaming poverty incidence na 9 point something, no. So marami yun, no, parang
nasa 1.8 million population ang Davao City, tapos meron tayong 9 point something percent na poverty incidence. So sabihin natin 10% na lang, na i-round up na natin, di ba ganun yung roles sa number, so 10%. So ibig sabihin out of 1.8 million people, so meron ho tayong mga mahihirap na mga kababayan sa Davao na nasa bilang na almost 180,000. So tingnan ho natin yung numero, napakaliko ho nun, napakadami. So sa Iloilo naman, parang meron silang parang 400,000 population, so meron silang 4%. So sa 100,000 katao, meron silang 4,000 times 4, so meron silang ano lang, gano'ng kadami yun, bobo ko for this video. 4,000 times 4, 16,000 lang, di ba? So this is size meal lang, o sabihin natin 5%, no? So 5,000, so meron silang 20,000 lang ka mga Ilonggos, no, living in Iloilo na namumuhay sila bilang poorest of the poor, no, or below poverty line, poverty incidence. So sa Bacolod ganun din, no, 4% din, 4 point something percent. Sa Cebu, ilan na ba, no? Parang nasa 6%. Cebu City, ha, I'm not talking about Cebu Province, kasi as a whole, Cebu Province as of now, nitong latest lang talaga, January 2024, Cebu Province yung pinakamayaman, pinaka-wealthiest, pinaka-richest province in the whole Philippines. Sa lahat ng probinsya, Cebu City number 1, richest. Pero Cebu City naman ang may pinakamaraming bilang din ng mga poverty incidents, which is isa rin kasi sa rason nun ay yung pagkasira talaga ng pandemic plus bagyong Odette, no? So talagang double murder ang Cebu Province. Kaya yun, nakakalungkot. Ako personally hindi ako masaya. I mean, hindi ako happy na sabihin natin na, for example, sabihin natin maraming mahirap sa Davao, tapos marami din namang so parang ipagdadasal ko din na maraming mahihirap sa Cebu or some part of Philippines, kasi isipin ho natin, affected pa rin tayo niyan. Hindi man tayo direktang maapektuhan sa maraming mahihirap sa ibang rehiyon ng ating bansang Pilipinas, but still kung iisipin ho natin, mga Pilipino pa rin ho yan, mga hagala, di ba? So hindi tayo magiging hindi natin ikakayaman na bilang Davaoenyo, bilang Ilonggo, bilang Cebuano, bilang Manileño, bilang kung ano pang mga natin, no? Hindi yan ikakayaman ho natin, hindi yan ikakabuti sa ating sarili kapag maraming mahihirap naman sa kabilang dako, kabilang iba yung lugar, di ba? So pero akin lang naman yun, ha, hindi ko naman kayo dinadamay. So point of view ko lang yun, ganoon na po yung aking nararamdaman, akin yung statement ko yun, point of view, yan po yung perspective ko sa buhay. So bakit ako magiging masaya? Pilipino pa rin sila.